Magandang araw mga bata! Narito tayo ngayon sa MTB MLE ng ikatlong baitang. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pagbasa ng mga pantig, cluster, salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba ang bigkas at salitang hiram. Unang markahan, ikatlong linggo, aralin isa. Sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang nababasa ang mga salitang may tatlong pantig pataas, cluster, salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba ang bigkas at salitang hiram. Bago tayo tumungo sa ating aralin, sagutan muna natin ang ating pagsasanay. Piliin ang letra ng tamang sagot, isulat ang wastong sagot sa iyong kwaderno. Bilang isa, piliin ang tamang bilang ng pantig sa salitang masaya. Ang tamang sagot ay C. Bilang dalawa, alin ang tamang pagpapantig sa salitang pasyalan? Ang tamang sagot ay A. Ikatlo, ano ang tamang pantig sa salitang laruan? Ang tamang sagot ay A. Bilang apat, alin ang tamang pantig sa salitang usok? Ang tamang sagot ay A. Bilang lima, piliin ang tamang bilang ng pantig sa salitang dalampasigan. Ang tamang sagot ay C. Balik tanaw. Balikan natin ang nakaraan nating aralin. Piliin ang masayang mukha kung ito ay bahagi ng aklat at malungkot na mukha kung hindi. Isulat ang sagot sa kwaderno. Bilang isa, talaan ng nilalaman. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Pangalawa, pabalat. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Bilang tatlo, katawan ng aklat. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Bilang apat, tagpuan. Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Bilang lima, paunang salita. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Ano ang pantig? Paano mo malalaman ang pantig ng bawat salita? Ano ang cluster? Ano ang mga halimbawa nito? Ano ang salitang hiram? Iyan ang mga tanong na ating masasagot pagkatapos ng ating aralin. Nanonood ba kayo ng TV show ng It's Showtime? Alam ba ninyo ang larong See My Name? Ngayon, maglalaro tayo. Handa na ba kayo? Kung handa na, umpisa na natin ang ating laro. Paano laruin ang See My Name? Lahat ay inaanyayahan na sumali. Lahat ay pwedeng hulaan ng salita base sa larawan, pantig o salita. Ang inyong sagot ay maaaring i-type sa chat box. Ang unang makakuha ng sagot ang magkakaroon ng puntos. Kung sino ang may malaking puntos ang tatanghaling panalo. Handa na ba kayo mga bata? Magaling!
Umpisahan na natin. Narito ang isang halimbawa. Tingnan ng bawat larawan at mga pantig na nasa ilalim ng bawat larawan. Ano kayang salita ang ating mabubuo gamit ang mga ito? Ang mabubuo natin ay laruan. Paano naging laruan? Tingnan natin ang unang larawan. Ang unang larawan ay lata. At nasa ilalim ng salitang lata ay ang minus ta. Ibig sabihin, tatanggalin natin ang pantig na ta. Ang matitira na lang ay ang la. Tungo tayo sa pangalawang larawan. Ito ay isang ruler. At sa ilalim ng ruler, may nakalagay na minus ler. Ibig sabihin, tatanggalin natin ang pantig na ler. Ang matitira na lang ay ang ru. Tungo tayo sa ikatlong larawan. Ito ay si an. Kapag pinagsama-sama ang bawat pantig, ang mabubuo nating salita ay ang laruan. Handa na ba kayo sa ating laro, mga bata? Tara, umpisahan na natin. Bilang isa. Ang tamang sagot ay bulaklak. Bilang dalawa. Ang tamang sagot ay sabon. Bilang tatlo. Ang tamang sagot ay braso. Bilang apat. Ang tamang sagot ay bini-bini. Bilang lima. Ang tamang sagot ay panyo. Balikan natin ang mga salitang inyong hinulaan. La, ru, an. Laruan. Ilang pantig mayroon ang salitang laruan? Bilangin natin. 1, 2, 3. Ang salitang laruan ay mayroong 3 pantig. Bu-lak-lak. Bulaklak. Ilang pantig mayroon ang salitang bulaklak? Bilangin natin. 1, 2, 3. 3 pantig. Sabon. Sabon. Ilang pantig mayroon sa salitang sabon? 1, 2. 2 pantig. Braso. Braso. Ilang pantig mayroon sa salitang braso? 1, 2. 2 pantig. Bini-bini. Bini-bini. Ilang pantig mayroon sa salitang binibini? 1, 2, 3, 4. 4 na pantig. Ang pagpapantig ay paghahati ng salita. Nababasa o nababaybay ang mga salita sa pamamagitan ng pagpapantig. Ang cluster o kambal katinig ay salitang may magkasunod na katinig sa iisang pantig. Halimbawa, blusa, pluma,
truck, braso, preno, tren, gripo, plato, klase. Ang mga may salungguhit ay mga halimbawa ng cluster o kambal katinig. Marami ang salita sa Filipino na pareho ang baybay o spelling, ngunit iba-iba ang paraan ng pagbigkas at kahulugan ng mga ito. Tingnan natin ang halimbawa. Pito. Pito, isang instrumentong naglalabas ng tunog kapag hinihipan. Pito, numero pagkatapos ng 6 at bago ng 8. Puno. Puno, isang uri ng malaking halaman. Puno, maraming laman o umaapaw. Salitang hiram, ito ay salin mula sa ibang wika kagaya ng Ingles, wikang Kastila o di kaya'y sa wikang Inchik. Ang mga hiram na salita ay mga salitang banyaga na walang lokal na salin sa wikang Filipino. Halimbawa ng salitang hiram: strawberry, bag, cellphone, meeting, computer, notebook, Facebook, pizza. Gawain 1. Basahin ang mga salita. Isulat ang mga salitang hiram na nasa loob ng kahon. Gawin ito sa iyong kwaderno. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Control, cake, juice, kilo, porcelana, zigzag. Gawain 2. Basahin ang mga salita. Sagutin ang mga katanungan. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Bilang 1. Alin sa mga salita ang may 3 pantig? A. Mata, B. Kaalaman, C. Prutas, D. Sorbetes. Ang tamang sagot ay D. Bilang 2. Piliin ang salita na may 4 na pantig pataas maliban sa blank. A. Kapayapaan, B. Malaki, C. Kahulugan, D. Katahimikan. Ang tamang sagot ay B. Bilang 3. Alin sa mga sumusunod ang salitang cluster? A. Bata, B. Plato, C. Sisiw, D. Bote. Ang tamang sagot ay B. Mahusay mga bata!
Gawain 3. Basahin ang mga salitang may iisa ang baybay, ngunit magkaiba ang bigkas. Pagkatapos ay isulat ang angkop na ngalan ng larawan. Gawin ito sa kwaderno. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, basa. Bilang 2, gabi. Bilang 3, paso. Bilang 4, tasa. Bilang 5, tuyo. Magaling mga bata! Tandaan, ang pagpapantig ay paghahati ng salita. Nababasa o nababaybay ang mga salita sa pamamagitan ng pagpapantig. Ang cluster o kambal katinig ay salitang may magkasunod na katinig sa iisang pantig. Marami ang salita sa Filipino na pareho ang baybay o spelling, ngunit iba-iba ang paraan ng pagbigkas at kahulugan ng mga ito. Ang salitang hiram, ito ay salin mula sa ibang wika kagaya ng Ingles, wikang Kastila o di kaya'y wikang Inchik. Ang mga hiram na salita ay mga salitang banyaga na walang lokal na salin sa wikang Filipino. Pagtataya. Basahing mabuti ang bawat tanong at piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Bilang 1, alin sa mga salita ang may 4 na pantig? A. Bulaklak. B. Binibini. C. Bulak. D. Basahan. Bilang 2, ang gripo ay bukas. Alin ang salitang may cluster? A. Ang. B. Gripo. C. Ay. D. Bukas. Bilang 3, sa tubo galing ang asukal. Ano ang kahulugan ng tubo? A. Halaman. B. Daanan ng tubig. C. Lahat ng nabanggit. D. Wala sa nabanggit. Bilang 4, mahilig magbasa ng storybook si John Reb. Alin ang salitang hiram sa pangungusap? A. Mahilig. B. Magbasa. C. Storybook. D. John Reb. Bilang 5, ilang pantig ang mayroon sa salitang paaralan? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, B. Bilang 2, B. Bilang 3, A. Bilang 4, C.
At bilang 5, D. Mahusay mga bata! Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli. Paalam!